Makapangyarihang Diyos, Panginoon ng lahat ng kaaliwan at habag, hinahanap namin ang iyong mukha at ang iyong tulong sa sandaling ito, Ama. Inilalapit namin ang aming mga sugatang buhay at mga pangarap na tila nalibing na sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa. Panginoon, nalalaman mo ang bawat sakit na nananahan sa aming dibdib, bawat karamdaman na tumutupok sa aming katawan, bawat gabing walang tulog na ginugol sa gitna ng pagdurusa. Nakikita mo ang mga luhang bumabasa sa aming mga unan kapag walang sinumang nakatingin. Naririnig mo ang mga daing na hindi man lamang namin maisatin. Ngunit ngayon, O Diyos, kami ay naparito upang ipahayag na hindi kami susuko, na hindi kami titigil sa pananampalat, sapagkat alam namin na ang iyong mga pangarap para sa aming buhay ay hindi kailanman mamamatay. Ikaw ang Diyos na bumubuhay sa mga patay, na nagpapanumbalik sa nawasak, na nagpapagaling sa tila wala ng lunas. Dumadalangin kami ngayon para sa pagpapakita ng iyong higit sa karaniwang kapangyarihan sa bawat buhay na nanonood sa amin, sa bawat taong nagpapasan ng bigat ng isang karamdaman, ng isang malubhang sakit, ng isang nakapanlulumong pagsusuri. Panginoong Jesus, ikaw na naglakad sa Galilea, na nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay sa mga patay, nagbabalik ng pag-asa sa mga nawawalan nito. Naniniwala kami na ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbago, na ang iyong habag ay nananatiling tulad ng 2,000 taon na ang nakalipas. Ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Noong ikaw ay nasa lupa, hindi mo tinanggihan ang sinumang may sakit na lumapit sa iyo na may pananampalataya. Ang kitongin ay naging malinis, ang bulag ay muling nakakita, ang lumpo ay muling nakalakad, ang babaeng may pagdurugo ay lubusang gumaling. O minamahal na Jesus, gaano karami sa amin ang tulad ng babaeng iyon na ginastos na ang lahat ng aming pag-aari sa mga manggagamot at paggamot, at sa halip na bumuti ay lalo pang lumala. Gaano karami na ang nakarinig ng mga hatol ng doktor na nagdeklara ng katapusan, na kumuha ng lahat ng pag-asa. Ngunit ngayon ay ipinahahayag namin na ang huling salita ay hindi pag-aari ng mga tao, kundi sa iyo, Panginoon ng buhay. Ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot, ang dalubhasa sa mga imposibleng kaso, ang gumagawa ng mga kababalaghan kung saan sumuko na ang siyensya ng tao. Banal na Espiritu, matamis na mga aliw, pumarito ka ngayon kasama ng iyong nagpapanumbalik na kapangyarihan sa bawat katawang may sakit na dumadalangin para sa kagalingan. Pumarito ka sa mga nakikipaglaban sa kanser, ang malupit na sakit na ito na nagnakaw ng kapayapaan sa napakaraming pamilya. Pumarito ka sa mga nagdurusa sa diabetes, alta presyon, sakit sa puso, mga problema sa bato, karamdaman sa atay. Pumarito ka sa mga nagpapasan ng bigat na mga sakit na autoimmune na nakikitang ang kanilang sariling katawan ay lumalaban sa kanilang sarili. Pumarito ka sa mga nahaharap sa malalim na depression, nakakaparalisang pagkabalisa, mga sakit sa isip na nagkulong sa kanilang mga isipan, sa mga hindi nakikitang bilangguan. Espiritu ng Diyos, ikaw ang hininga ng buhay. Ikaw ang nagpapanibago at nagbabago. Hinihiling namin na hipan mo ngayon ang bagong buhay sa bawat may sakit na organo, sa bawat apektadong selula, sa bawat nasirang sistema. Naway dumaloy ang iyong langis ng kagalingan na parang malakas na ilog na umaabot sa pinakamalalim na lugar, na nagpapanumbalik sa sinubukang sirain ng kaaway. Ipinahahayag namin na ito ang oras ng aming banal na pagdalaw. Ang sandali kung kailan ang imposible ay nagiging posible sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong kapangyarihan. O Diyos, gaano karami sa amin ang tulad ni Jose na inihagis sa isang hukay ng sariling mga kapatid na sugatan ng mga pagtataksil sa buhay, na may mga pangarap na tila patay na at nakalibing? Gaano karami ang nawalan ng pananaw sa banal na layunin sa gitna ng mga sakit at pagsubok. Ngunit Panginoon, kung paanong hindi mo pinabayaan si Jose sa hukay, kung paanong iniahon mo siya mula roon at dinala sa palasyo, gayon din ang gagawin mo sa amin.
Iyong ibinabalik ang aming mga pangarap sa mismong sandaling ito. Iyong ibinabalik ang espiritual na pananaw na ninakaw ng mga masasamang pangyayari. Gaano man kalalim ang hukay kung saan kami naroroon, gaano man kadilim ang gabing aming tinatawid, ikaw ay makapangyarihang mag-ahon sa amin mula roon at ilagay kami sa isang maluwag na lugar. Ipinahahayag namin na hindi kami biktima ng mga pangyayari, kundi mga nagwawagi kay Hesukristo. Ang mga sugat na aming tinamo ay hindi nagtatakda kung sino kami, kundi ang iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan sa pagpapagaling ang siyang tumutukoy kung sino kami. Ngayon ay pinipili naming itaas ang aming mga mata at pagmasdan ang iyong kadakilaan sa halip na ituon ang aming tingin sa mga limitasyon ng tao. Ama ng kahabagan, pumarito ka at pagalingin ang mga bagbag na puso na kinakatawan sa panalangin. May mga taong nagdadala ng mga emosyonal na sugat na kasinlalim ng mga pisikal na karamdaman. Mayroong mga tinanggihan, pinabayaan, pinagtaksilan, inabuso. May mga bakas ng trauma na tila hindi kailanman maghihilom. Mga masasakit na alaala na bumabagabag araw at gabi. Panginoon, ipinangako mo sa iyong salita na ikaw ay naparito upang pagalingin ang mga may bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at palayain ang mga inaapi. Kaya't pumarito ka ngayon, Panginoong Jesus, dala ang balsamo ng Gilead, kasama ang iyong malambot at nagpapanumbalik na haplos. Pumasok ka sa pinakamalalim na silid ng puso ng tao at magdala ng kagalingan sa mga sugat na walang nakakakita. Palayain mula sa mga bilangguan ng nakaraan, wasakin ang mga tanikala ng takot at kawalan ng katiyakan. Ibalik ang kakayahang magmahal, magtiwala at muling mangarap. Naway itaboy ng iyong ganap na pag-ibig ang lahat ng takot na nagpaparalisa sa iyong mga anak. Naway ang iyong kapayapaan na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-ingat sa mga puso at isipan kay Hesukristo. Panginoon, tinatanggap namin ngayon ang langis ng kagalingan na bumababa mula sa langit na parang hamog sa tuyong lupa. Hindi dahil sa mga gawa, hindi dahil sa karapatan, kundi dahil sa iyong hindi masukat na biyaya kaya kami naabot. Tinatanggap namin sa pamamagitan ng pananampalataya ang langis ng katapangan upang maniwala sa imposible, upang hindi tanggapin ang mga hatol ng kamatayan, upang magpahayag ng buhay kung saan may kamatayan, kalusugan kung saan may sakit, tagumpay kung saan may pagkatalo. Tinatanggap namin ang langis ng pananakop na nagbibigay kakayahan sa amin na angkinin ang mga banal na pangako, na hindi umurong sa harap ng mga higante, na hindi sumuko kapag tumitindi ang labanan. Tinatanggap namin ang langis ng pagpaparami, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpaparami, na ginagawang marami ang kaunti, na nagpapaapaw kung saan may kakulangan. Naway maipakita ang langis na ito sa pinaraming kagalingan, sa pinaraming pagpapala, sa pinaraming kagalakan. Ipinahahayag namin na kung ano ang ninakaw ng dyablo ay ibabalik ng makapitong ulit pa. Ang nawalang panahon ay maibabalik, ang nawalang kalusugan ay mababawi, ang mga pangarap na namatay ay muling mabubuhay ng may dobleng lakas. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang Panginoon na nagsabi kay Ezekiel, maaari bang mabuhay muli ang mga tuyong butong ito? At nang magpropesiya ang propeta ayon sa iyong salita, ang mga buto ay nagkadugtong-dugtong. Lumitaw ang mga litid at laman, binalot sila ng balat at pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay. Panginoon, may mga taong nanunood sa panalangin ito na pakiramdam ay parang isang libis ng mga tuyong buto, ganap na walang buhay, walang pag-asa, walang pananaw. Ngunit ngayon ay nagpopropesya kami ng buhay sa mga buhay na ito. Nagpopropesya kami ng kalusugan, pagpapanumbalik, ganap na pagbabago. Naway ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay magbigay buhay sa mga mortal na katawan ng mga naniniwala. Naway malusaw ang mga bukol na maligno sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Naway mawasak ang mga selula ng kanser sa pamamagitan ng langis ng banal na espiritu.
Naway ang mga organo na tumigil sa paggana ng maayos ay maibalik sa kanilang perpektong kalagayan. Naway ang mga malubhang sakit na nagpahirap sa loob ng maraming taon ay mawalan ng kapangyarihan at mapuksa sa pangalan ni Jesus. Ipinahahayag namin ang ganap na kagalingan, hindi bahagya, hindi pansamantala, kundi lubos at permanente. Panginoong Jesus, naaalala namin ang babaeng Kuba na 18 taon na nakagapo sa isang espiritu ng karamdaman na hindi makatayo ng tuwid. Nang makita ka niya sa sinagoga, tinawag mo siya at sinabi, "Babae, malaya ka na sa iyong karamdaman." At sa pagpapatong ng iyong mga kamay sa kanya, agad siyang tumuwid at niluwalhati ang Diyos. O Jesus, gaano karami ang nakakuba sa bigat ng mga karamdaman. Hindi makapag-angat ng ulo, hindi makatingala, hindi makatingin sa langit. Ngayon ay sinasabi mo sa bawat isa, malaya ka na sa iyong karamdaman. Gaano katagal mo mang pinapasan ang pasaning iyan? Gaano karaming taon ka mang nagdurusa? Ngayon na ang katanggap-tanggap na panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon na ang oras ng iyong paglaya. Ngayon ay nawawasak ang bawat tanikala ng karamdaman, bawat pamatok ng sakit, bawat pang-aapi na nagpapanatiling nakayuko sa bayan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ipinahahayag namin na ang mga bihag ay pinalalaya, ang mga inaapi ay ibinabalik, ang mga may sakit ay pinagagaling. Amang nasa langit, mayroon ditong mga taong nagdurusa sa mga malubhang kirot na gumigising araw-araw na may parehong na halos hindi magawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain dahil sa patuloy na sakit. Mayroong nabubuhay na may fibromyalgia, arthritis, rheuma, hernia sa likod, matitinding sakit ng ulo. Panginoon, nakikita mo ang bawat daing. Alam mo ang bawat gabing hindi makatulog. Alam mo kung ano ang mabuhay na may walang tigil na sakit. Kaya pumarito ka ngayon kasama ang iyong haplos ng naway ang sakit na naging palagi ang kasama ay mapalitan ng iyong kapayapaan. Naway ang mga kalamnan, litid, kasukasuan, buto, nerbiyos ay ganap na maibalik. Naway gumaling ang mga pamamaga, mabaligtad ang mga proseso ng pagkasira at mabago ang istruktura ng buto at kalamnan. Ipinahahayag namin na ang Panginoon ang aming kalusugan na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus, ang lahat ng aming karamdaman ay dinala, lahat ng aming sakit ay pinasan. Siya ay nasugatan dahil sa aming mga pagsuway at pinugbog dahil sa aming mga kasamaan. Ang parusang nagdadala sa amin ng kapayapaan ay nasa Kanya, at sa Kanyang mga latay kami ay gumaling. Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian, dumadalangin kami ngayon para sa mga nahaharap sa mga sakit na neurological, yung mga nakikipaglaban sa Parkinson, Alzheimer, multiple sclerosis, stroke at mga epekto nito. Panginoon, ang utak ng tao ay isang maringal mong nilikha na may bilyon-bilyong koneksyon ng nerbiyos na gumagana sa perpektong pagkakatugma. Ngunit kapag inatake ng sakit ang mahalagang organong ito, ang mga kahihinatnan ay mapaminsala. Ama, ikaw ang lumikha na humubog sa utak ng tao. Alam mo ang bawat neuron, bawat synapse, bawat bahagi ng utak. Hinihiling namin na ibalik mo ang mga nasirang paggana ng nerbiyos, na muling itayo ang mga koneksyon na nasira, na muling buhayin ang mga bahagi ng utak na tumigil sa paggana ng maayos. Naway mapreserba ang mga alaala, maibalik ang mga paggalaw, mabago ang kakayahang mag-isip. Ipinahahayag namin ang higit sa karaniwang pagbabago ng nerbiyos, ang ganap na pagpapanumbalik ng mga paggana ng utak, ang banal na kagalingan kung saan walang sagot ang medisina ng tao. Ang Diyos na lumikha ng utak ng tao ay makapangyarihang ibalik ito ng lubusan. Panginoon, hindi namin nakakalimutan ang mga nahaharap sa mga sakit na autoimmune na ang sariling mga sistema ng depensa ay bumaling laban sa kanilang mga katawan. Lupus, rheumatoid arthritis, psoriasis, Crohn's disease, thyroiditis, scleroderma, at marami pang ibang kondisyon na nagdudulot ng hindi mailarawang pagdurusa. Ama,
Nilikha mo ang immune system upang protektahan kami. Ngunit may nagkamali at ngayon ay inaatake nito ang mga malusog na selula. Panginoon, ikaw ang dakilang tagapagpanumbalik. Maaari mong muling iprograma, balansehin, at ibalik ang komplikadong sistemang ito. Iniuutos namin ngayon na ang immune system ay bumalik sa paggana sa perpektong pagkakatugma, na kilalanin at protektahan ang mga malusog na selula na huminto sa pag-atake sa sariling katawan. Naway magkaroon ng balanse, naway magkaroon ng kagalingan, naway magkaroon ng ganap na pagpapanumbalik. Ipinahahayag namin na ang parehong kapangyarihan na lumikha sa katawan ng tao ay ngayon ay muling lumilikha nito. Nagpapanibago nito. Ibinabalik ito sa perpektong kalagayan. Hindi namin tinatanggap na mabuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng mga sakit na autoimmune, kundi ipinahahayag namin ang kalayaan at kagalingan sa pangalan ni Jesus. O Diyos, pinalalawig din namin ang panalangin ito sa mga nagdurusa, sa mga sakit sa paghinga, yaong mga nahihirapang huminga na umaasa sa mga gamot, sa mga inhaler, sa oxygen, hika, bronchitis, COP, pulmonary fibrosis, mga epekto ng COVID, tuberculosis. Panginoon, ang hininga ng buhay ay nagmumula sa iyo. Ikaw ang huminga sa mga butas ng ilong ng tao at siya ay naging isang kaluluwang may buhay. Kaya't pumarito ka ngayon at hipan ang bagong buhay sa mga may sakit na baga, sa mga namamagang daanan ng hangin, sa mga apektadong alveoli. Naway maibalik ang kapasidad ng baga, malinis ang mga daanan ng hangin, gumaling ang mga pamamaga. Ipinahahayag namin ang buong paghinga, perpektong oxygenation, ganap na malusog na mga baga. Naway ang mga nahihirapang huminga ay mapuno ang kanilang mga baga ng sariwang hangin at sumamba sa Panginoon ng may panibagong hininga. Naway ang mga batang may problema sa paghinga ay ganap na gumaling. Naway ang mga matatanda na nagdurusa sa loob ng maraming taon ay dalawin ng nagpapanumbalik na kapangyarihan ng Diyos. Panahon na upang huminga ng walang hirap. Panahon na upang mabuhay ng walang limitasyon sa paghinga. Ama ng pag-ibig, dumadalangin kami para sa mga may karamdaman sa dugo, mga leukemia, lymphoma, malubhang anemia, mga sakit sa pamumuo ng dugo. Ang dugo ang buhay ng laman, sabi ng iyong salita. Kapag may sakit ang dugo, ang buong buhay ay nakompromiso. Ngunit Panginoon, may isang dugo na may kapangyarihang maglinis, magpagaling, magpanumbalik. Ang dugo ni Hesukristo, ang iyong anak na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Ang mahalagang dugong iyon ay may kapangyarihang maglinis, hindi lamang mula sa mga kasalanan, kundi magdala rin ng kagalingan at pagpapanumbalik sa dugo ng tao. Ipinahahayag namin ngayon na ang dugo ni Jesus ay hinahawakan ang may sakit na dugo at nililinis ito. Ibinabalik ito, ganap na binabago ito. Naway ang mga bone marrow na tumigil sa paggawa ng malusog na mga selula ay muling mabuo. Naway mawasak ang mga selula ng cancer sa dugo. Naway ang mga platelet, pulang selula ng dugo, puting selula ng dugo ay magawa sa perpektong dami at kalidad. Naway maging normal ang pamumuo. Naway maibalik ang hemoglobin sa tamang antas. Nagpopropesya kami ng dalisay na dugo, malusog na dugo, dugong nagdadala ng buhay at hindi kamatayan. Panginoong Jesus, ikaw na nagpagaling sa 10 kitungin, na isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa iyo. Pumarito ka ngayon at pagalingin ang mga nagdurusa sa mga sakit sa balat. Psoriasis, vitiligo, malubhang eksema, talamak na dermatitis, mga sugat na hindi naghihilo. Ang balat ang pinakamalaking organo ng katawan ng tao at kapag ito ay may sakit, bukod sa pisikal na pagdurusa, meron ding emosyonal na sakit ng pagkalantad, kahihiyan, pagtanggi. O Jesus, hipuin mo ngayon ang bawat sentimetro ng balat na apektado ng mga sakit. Naway mabago ang mga selula ng balat, mahinto ang mga proseso ng pamamaga, mangyari ang paggaling sa higit sa karaniwang paraan. Ipinahahayag namin ang malusog na balat na ibalik, walang mansa,
walang sugat, walang pinsala. Naway ang kahihiyan ay mapalitan ng dignidad. Ang pagtanggi ay mapalitan ng pagtanggap. Ang pagdurusa ay magbigay daan sa kagalakan ng ganap na kagalingan. Ikaw ang parehong Diyos na naglinis sa mga kitongin at ngayon ay nililinis at pinagagaling mo ang lahat ng naniniwala sa iyong nagpapanumbalik na kapangyarihan. Maawaing Ama, hindi namin maaaring tapusin ng hindi dumadalangin para sa mga nahaharap sa laban kontra cancer. Ang salitang ito na nagdudulot ng labis na takot sa mga puso. Napakarami ang dumadaan sa masakit na chemotherapy, nakapapagod na radiation therapy, komplikadong operasyon, may takot sa hinaharap, pagkabalisa para sa pamilya, sakit sa kasalukuyan. Ngunit Panginoon, Ikaw ay mas dakila kaysa sa kanser. Ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sakit. Ikaw ang may huling salita sa aming mga buhay. Ipinahahayag namin ngayon na ang mga bukol ay nalulusaw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita. Ang mga silulang maligno ay nawawasak sa pamamagitan ng langis ng banal na Espiritu. Ang mga metastasis ay napipigilan sa pangalan ni Jesus. Iniuutos namin na ang lahat ng hindi normal na paglaki ay tumigil kaagad, na ang lahat ng proseso ng cancer ay mabaligtad, na ang mga tumor marker ay bumalik sa normal na antas. Nagpopropesya kami ng malinis na mga pagsusuri, negatibong resulta, ganap na paggaling. Ipinahahayag namin ang buhay at hindi kamatayan, kagalingan at hindi sakit, tagumpay at hindi pagkatalo. Ang Diyos ng buhay ay mas malakas kaysa sa kanser. At ngayon ay ipinakikita niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling sa bawat taong nakikipaglap sa karamdaman. Panginoong Diyos, habang kami ay nananalangin para sa pisikal na kagalingan, kinikilala namin na marami rin ang nangangailangan ng panloob na kagalingan, ng emosyonal na paglaya, ng pagpapanumbalik ng isipan, depresyon, pagkabalisa, panic syndrome, bipolar disorder, schizophrenia, mga karamdaman sa pagkain. Ama, ang isipan ng tao ay komplikado at kapag ito ay may sakit, ang buong pagkatao ay nagdurusa. Ngunit ikaw ang Diyos na nagpapagaling hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa at espiritu. Pumarito ka ngayon at magdala ng balanseng kemikal sa mga utak na nagdurusa sa kawalan ng balanse ng mga neurotransmitter. Pagalingin ang malalalim na trauma na nagdulot ng mga sakit sa isip. Palayain mula sa mga espiritual na pang-aapi na nagpapahirap sa mga isipan. Naway ang mga pag-iisip ng pagpapakamatay ay mapalayas at mapalitan ng pag-asa. Naway mawalan ng kapangyarihan ang mga atake ng takot. Naway ang depression na nagnanakaw ng kagalakan sa buhay ay mawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ipinahahayag namin ang mga nabagong isipan, balanseng damdamin, kapayapaang hindi maabot ng pag-iisip. Hindi mo kami binigyan ng espiritu ng karuwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya tinatanggihan namin ang lahat ng pagpapahirap sa isipan at tinatanggap ang isipan ni Kristo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung paanong hindi kami susuko sa pananampalataya, hindi rin kami titigil sa pakikipaglaban, hindi kami titigil sa pagsamba, kahit sa gitna ng mga paghihirap, sapagkat alam namin na ang iyong mga pangarap para sa aming buhay ay hindi kailanman mamamatay. Iyong ibinabalik sa sandaling ito ang aming mga pangarap at ang aming pananaw. Nakikita namin sa pamamagitan ng pananampalataya ang hindi pa nagaganap sa pisikal. Nakikita namin ang mga katawang gumagaling, mga buhay na ibinabalik, mga pamilyang muling itinatayo. Hindi kami tumitingin sa kasalukuyang mga pangyayari, kundi itinutuon namin ang aming mga mata sa iyo, ang may akda at tagapagtapos ng aming pananampalataya. Tinalo mo na ang kamatayan. Nagtagumpay ka na sa bawat karamdaman. Tiniyak mo na ang aming tagumpay sa krus. Kaya't kami ay tumatayo ngayon sa pananampalataya. Ipinahahayag na kami ay higit pa sa mga nagwawagi sa pamamagitan niya na nagmahal sa amin. Tinatanggap namin ang kagalingan, tinatanggap namin ang langis, tinatanggap namin ang katapangan, pananakop at pagpaparami. Ito ang aming oras,
Ito ang aming panahon. Ito ang aming tagumpay sa pangalan ni Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay lubos na umantig sa inyong puso, kung naramdaman ninyo ang pagkilos ng banal na espiritu habang tayo ay sama-samang dumadalangin para sa kagalingan at pagpapanumbalik, huwag ninyo itong sarilinin. Pindutin ngayon ang like button. Ito ay magiging dahilan upang maabot ang video ng mas marami pang kapatid na nangangailangan ng panalangin. Ibahagi ang video na ito sa taong may sakit, sa kaibigang nasa ospital, sa kamag-anak na nawalan na ng pag-asa. Maging kasangkapan ng Diyos upang dalhin ang makapangyarihang salitang ito sa mga pusong kailangang marinig na may pag-asa pa, na may solusyon pa, na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala. Manatili kayo rito sa aming channel dahil patuloy kaming magdadala ng mga panalangin nagbabago, nagpapagaling, at nagpapalaya. Isulat dito sa mga komento ang inyong pangalan upang partikular kaming manalangin para sa inyo. Sabihin sa amin kung ano ang inyong pangangailangan sa kagalingan, anong karamdaman ang inyong kinakaharap, dahil nais naming dalhin ang inyong kahilingan sa harap ng trono ng Diyos na may pananampalataya at autoridad. At kung ang Diyos ay gumawa na ng himala sa inyong buhay, kung kayo ay gumaling na, kung naranasan na ninyo ang nagpapanumbalik na kapangyarihan ng Panginoon, ibahagi ang inyong patotoo dito sa ibaba dahil ang inyong kwento ng tagumpay ay magpapatibay sa pananampalataya ng isang taong malapit ng sumuko. Tandaan, huwag sumuko, huwag tumigil sa pananampalataya dahil ang mga pangarap ng Diyos para sa inyong buhay ay hindi kailanman mamamat. Itaas ang inyong mga mata ngayon din at tingnan na ibinabalik ng Diyos ang inyong mga pangarap at ang inyong pananaw. Tanggapin ang kagalingan, tanggapin ang langis ng katapangan, ng pananakop at ng pagpaparami. Sa pangalan ni Jesus, ipahayag ang inyong tagumpay dahil ito ay garantisado na sa pamamagitan ng sakripisyo sa krus. Pagpalain ka ni Jesus.